Ang sabi ni Jesus, mapapalad ang mga aba, mapapalad ang mga nahahapis, mapapalad ang mga pinag-uusig, mapapalad ang mga inaalimura ng mga tao. Mapapalad. Wait, paano sila naging mapapalad? Kabaliwan at pagiging masokista ba ito? Ang hirap naman itong tanggapin. Sa panahon natin ngayon, ang sukatan ng pinagpala ay kapag may pera, walang problema, busog, komportable. Kaya kapag narinig ang ebanghelyo ng Beatitudes, animoy may mga nabibigla at nagsasabing, Lord, seryoso? Ang kwento ng Beatitudes ay hindi kwento ng kahinaan. Ito ay kwento ng hindi pang-iiwan ng Diyos. Kapag sinabi ni Jesus, blessed are the poor, hindi niya sinasabing mag-isa ang mga mahihirap. Ang sinasabi niya, kasama mo ako. Blessed are those who mourn. Sa bawat luha, ang Diyos ay hindi ka iiwan sa gitna ng pagdadalamhati. Siya ay nakikinig at nakikiramay. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Sa bawat taong lumalaban para sa hustisya, ang Diyos ang umaakay at nagbibigay liwanag sa kanila. Mga kapatid, madalas iniisip, kapag nahihirapan ako, iniiwan na ako ng Diyos. Pero sa Beatitudes, malinaw ang mensahe ni Jesus. Narito ako, hindi kita iiwan. Hindi iniiwan ng Diyos ang mahirap. Hindi niya tinatalikuran ng nasasaktan. Hindi niya kinakalimutan ng nagugutom sa kabutihan. Ang Beatitudes ay paalala na ang presensya ng Diyos ay hindi lang sa ginhawa. Sa totoo lang, siya ang Emmanuel. Kahit ikaw ay may luha, gutom at kahinaan. Kaya kung dumadaan ka ngayon sa hirap, hayaan mong yakapin ka ng Diyos na nagsasabing, naririto ako para sa iyo, magpakailanman. Amen. Ako po muli si Father Ramil D. Tapang ng Hello, Halo, Halo.